Nagsisimula tayo sa alas. Ang number 1 in numerology ay tumutukoy sa pinaka-basic energy ng creation, individuality at self-direction. Ito ang simula ng mga cycle at nagpapakita ng initiative, willpower at yung drive na kumilos on your own. At dito magsisimula tayo sa alas ng wands. Kung titingnan natin ang baraha ng Ace of Wands ni Rider-Waite, makikita natin na meron siyang sinasabing kwento tulad ng lahat ng baraha sa isang tarot deck. Ngayon, ang Ace of Wands ay isang regalo ng lakas, kapangyarihan o matinding sexual energy at pati na rin ang pagmamahal sa buhay. Yung mga dahon makikita natin ay sobrang dami ng pag-usbong nila na nahuhulog pa sa sanga o kumbaga sa wand mismo na parang branch ng isang puno. Sa sobrang abundant na mga dahon na tumutubo dito ay nagsisihulog pa sila. So, yun ang biyaya na dala ng Ace of Wands. Makikita pa lang natin sa mga dahon na nagkukwento galing sa larawan na pinapakita niya. So actually, isa sa mga nire-represent ng mga dahon na ito ay ang tinatawag nating yod. Ang mga yod ay mga maliliit na simbolo na makikita natin sa ilang mga tarot cards, lalo na sa mga traditional decks gaya ng Rider-Waite. Ang yod ay actually isang Hebrew letter at very sacred siya sa mga mystical or spiritual traditions tulad ng Kabbalah. Pero ang ibig sabihin ng yod sa context ng mga tarot cards ay para silang mga spark of divinity. So mga symbolism sila parang sparks of fire or mga patak ng creation, mga presence of the divine na naka-embed kumbaga sa story through the image na pinapakita sa atin ng baraha. So bilang mga sparks of light or parang units of divinity, usually mga nahuhulog silang particle or ganon, symbol sila ng divine presence. Kumbaga, they represent divine guidance, diba? From God or mula sa universe. They represent intervention of fate, mga nangyayari na hindi natin kontrolado pero para sa ikabubuti natin. They can also represent spiritual awakenings, mga eye-opener or big lessons na kailangan nating maranasan in life. So, ilang mga baraha sa tarot cards na merong yod sa Rider-Waite deck ay ang The Tower, The Moon, at ang mga Ace cards, except na lang ang Ace of Pentacles. So, ibig sabihin, yung mga ganitong karanasan na pinapakita ng Ace of Wands ay hindi natin kayang assimilate or likhain ng sarili lang natin or hindi natin sila pwedeng pilitin, kumbaga. Parang binibigay lang sila ng buhay. Bigla na lang silang dumadating, gaya ng kamay na to na lumitaw mula sa ulap, 'di ba? Parang merong divine gift na present ng universe in front of us. So, yun ang ibig sabihin nito dahil pagdating sa mga ganitong baraha, kumbaga divine or divinity ang nagbibigay or call it destiny or fate, 'di ba? Sa kanila galing ang experience or wisdom na ito. Hindi natin to pwedeng pilitin bilang humans on earth. So, yun yung ibig sabihin kung bakit merong kamay na lumilitaw mula sa ulap, 'di ba? Parang mula sa heavens, galing sa universe mismo, out of thin air, presents itself to us. So, to understand more about kung saan nanggagaling yung ganitong klaseng energy, kailangan nating maabot yung, kumbaga, higher level of consciousness. Katulad ng pinapakita sa mga huling cards ng Major Arcana. Pero sa pangkaraniwang sitwasyon, sapat na yung maramdaman at pahalagahan natin ito. So, ibig sabihin,
there are things bigger than us sometimes na even if we don't understand it, and we would need, 'di ba, a higher level of consciousness para maintindihan natin yung full extent of the experience and the spiritual knowledge that is being given to us. Sometimes if we can't do that, if we can't reach that level of consciousness, it's best or it's enough to appreciate and cherish the experience that fate or destiny or the universe has given to us. So, in other words, hindi dapat natin tinitake for granted ang mga bagay-bagay na binibiyayaan tayo. So, kung galing ito sa universe dahil hindi natin ito kontrolado at bigla na lang itong dumating sa buhay natin at inihandog ito ng universe sa atin, ang lesson at wisdom na sinasabi ng Ace of Wands ay if hindi natin kayang i-grasp, kumbaga, kung bakit ito nangyari, bakit ba nangyari ito sa buhay natin, what we did or did not do to deserve this, it's enough to cherish it and not take it for granted. So, sa isang reading, kapag ito ang baraha, ang Ace of Wands, ay nagpakita sa simula ng isang endeavor, kumare sa simula ng kwento, kapag meron kang journey na sisimulan at nandun ka sa beginning of the story of whatever will unfold in front of you, kapag Ace of Wands ang nagpakita, ang lumabas sa isang reading, it's a very good sign. Actually, it's one of the best signs that you can get. Dahil again, ang sinasabi ng barahan na ito is source siya of strength. So, nagbibigay siya ng lakas at the very start of your journey. Kumbaga, it gives you a foundation to keep going and to draw strength to fulfill your endeavors. Dahil meron kang, kumbaga, divine guidance or strength na binibigay yung universe sa'yo. So you can stand on your own 2 feet, diba? Yun yung ibig sabihin ng alas. It's the initiative and the willingness to do things on your own. It's the transformation that begins with the self, diba? It's self-direction at energy of creation. So it's a very good sign kapag nagpakita ang Ace of Wands dahil nagbibigay siya ng sign of strength from the universe. Pero syempre, at the same time, sign din to or reminder na magpakumbaba. Hindi dapat tayo arrogant or yun nga, hindi dapat natin tinitake for granted ang mga bagay-bagay. Kasi kahit gaano tayo ka-energetic from drawing the strength that was given to us, or no matter how positive we are, this blessing, kumbaga, isn't really dependent or it's not about what we did to deserve it. So it's not about our moral merits na dahil ginawa ko to, I deserve this blessing. No. 'Di ba? We have to stay humble kasi nga it's a blessing from the universe and hindi natin minsan maiintindihan kung bakit binigay sa atin ng universe or ng divinity itong strength na to go on with our journey. So, we must stay humble kasi we can't say na we deserve this or this is because of something we did. It's just a blessing that was given to us from the sky, from the heavens, diba? From God. So, we have to stay humble and accept it, cherish it, and use it in a way na hindi tayo nakakaabala or nakakasakit ng ibang tao. Ngayon, kung ikukumpara natin yung Ace of Wands ni Rider-Waite tsaka ni Dali Tarot tsaka ng The Field Tarot, makikita natin na yung mas merong similarity is si Dali tsaka kay Rider-Waite. So, parehas merong kamay from out of nowhere, bigla na lang naghahandog ng isang wand na maraming mga dahon. So, ito ulit yung mga sparks of divinity, kumbaga particles of fate, itong mga yod, 'di ba? Mga dahon na nahuhulog mula dun sa branch. So, parehas sila halos ng kwentong ipinapakita. Magkaiba lang siguro ng artistic interpretation yung Dali Tarot. Pero,
yun pa rin ang ibig sabihin ng Ace of Wands. Dito naman sa The Field Tarot, wala yung kamay pero makikita natin na yung wand mismo nakalagay dito is energy. So kumbaga, right off the bat, yun talaga yung hinahandog niya, strength at energy. Tapos meron pang tila araw or sunlight na umuusbong from the top of the wand. So it really lends itself, or it hints at something divine, something greater and stronger than us that is presenting itself for us to fulfill our endeavors. So ito yung strength from the universe. So it's a very good sign kapag nagpakita ang Ace of Wands sa start ng isang reading. Ngayon, kapag naka-reverse ang Ace of Wands, ibig sabihin ay may pagkukulang o pagkabigo sa original na strength na pinaghuhugutan natin, or essentially sa beginning ng kwento or ng journey, there's something missing. Maaaring ang sitwasyon ay biglang bumaliktad against us, 'di ba? Parang we thought the odds were in our favor pero hindi pala. O lalo na sa mga wands at swords, parang hindi natin kayang hawakan o gamitin ng maayos yung strength. So limited kasi tayo minsan, so yung mga divine forces na binibigay sa atin, we can't wield them accordingly. So minsan hindi natin sila nakokontrol. Kaya ang Ace of Wands na naka-reverse, maaaring mga hulugan ng gulo, 'di ba, or chaos, or pagkabagsak ng mga bagay. So in other words, pag naka-reverse ang Ace of Wands, things may not turn out well or fall into place just how we wanted it. Kasi nga, merong chaos na hindi natin makontrol, hindi natin matame yung energy. Maaaring dahil lang sa situation kaya nangyari ito, or dahil tayo mismo with our own hands ang sumira sa mga bagay-bagay. So pwedeng fault kasi natin kung bakit things didn't work out in the end. Pwede ding baka sobra yung energy natin, yung strength na talagang naipon sa atin, tas ibubuhos natin pero walang direction. So kung saan-saan napunta yung energy and hindi siya na-focus at naging fruitful. Kumbaga, we didn't use the energy wisely. On a practical level, this could mean na someone na sobrang daming ginagawa, na sobrang daming sinimulan, 'di ba? So, balik tayo sa beginnings. Parang ang dami niyang projects na sinimulan, pero wala siyang tinapos or wala siyang talagang pinag-focusan kasi naligaw siya. Tapos, kumalat yung energy, kaya things didn't work out. On an emotional context, this could mean na complacency sa isang relationship or friendship. Tapos, masyado ka nang naging overbearing. So, you ruined something good with your own hands, kaya fault natin dahil hindi natin na-contain yung divine energy na ito dahil naging too much, 'di ba? Naging overbearing tayo and we crossed the line. So, yun ang mga possible na gustong sabihin ng Ace of Wands. Pero actually, si Rider-Waite ay meron siyang mas magaan na interpretation sa reversed Ace of Wands. Kumbaga, tinatawag na clouded joy o kaligayahan natin na hindi natin nakita agad. Parang Four of Wands o ang Sun card na andyan naman yung ligaya pero minsan hindi lang natin namamalayan o ayaw pa nating pansinin. So, si Rider-Waite, pwedeng ang sinasabi niya ng reversed Ace of Wands ay joy or happiness is right in front of you pero ayaw mo siyang pagtuunan ng pansin or you're taking it for granted. 'Di ba? Upright. Ang sinasabi, this is a gift from destiny or fate or the universe and we must cherish it and value whatever it is even if we don't understand kung bakit siya binigay sa atin. So kapag ang reverse, pwede din na ang sinasabi ng baraha ay merong binigay sa iyo ang universe and you're taking it for granted. Hindi mo na siya chine-cherish. Yun ang ibig sabihin ng Ace of Wands in reverse.
Hanggang sa muli, please like and subscribe para makita niyo mga videos namin tungkol sa pagbabasa ng tarot cards.